Hello mga kaludi! Welcome back to my channel. For today's video, our subject is investigation report. Pero bago natin umpisa mga kalods, pindutin mo muna yung subscribe button para nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel. At para lagi kang updated sa tuwing may mga bago tayong mga video na i-upload. Ayun. Okay, so investigation report. Big shoutout mga ka-59. Shoutout sa'yo 59 Myra Gumanit. At shoutout din sa'yo 59 Carlos Ismael. At shoutout din kay 59 Ramil Carbonil. At sa'yo rin 59 Pugs Vlog. Shoutout din sa'yo. At shoutout din kay 59 Jewel Membrelius. Okay mga lods, kung may time kayo mga lods please visit their YouTube channel and please subscribe. Actually mga kalods yung gumagawa talaga nito is yung mga security supervisor natin or officers or si head guard. Pero kung single post ka at kung nag-request yung client mo na magkanda ka ng investigation, internal investigation, of course dapat alam mo rin kung paano gawin or dapat may idea rin tayo. Okay. So mga kalods, take note bago tayo mag-conduct ng investigation, dapat natin tandaan dapat may approval muna ng client bago tayo magsagawa ng investigation. So yung incident na ginawa natin before ng IR or information report or incident report, yun yung pagbabasihan natin na gawa ng investigation report. Pero dapat make sure na may approval ni client bago tayo mag-conduct ng investigation. Lalo na kung mag-conduct tayo ng interrogation sa mga employee or staff. Of course, alam naman nating lahat na yung mga staff or yung employee, yan yung asset ng company. Kaya hindi tayo basta-basta ma-direct na mag-conduct ng interview sa kanila o interrogation kung wala tayong approval ng client. Kasi babalik po sa atin yun mga kalods so tandaan natin yan. At kung of course kung may approval na ng client, doon na tayo mag-start ng investigation. Of course i-inform din natin yung agency natin or yung operation officers natin para alam din nila na nagkakandak tayo ng investigation doon sa detachment. Ayan, so proceed na tayo. Tapos mag-investigate na tayo Of course, umpisa natin dyan yung collecting of information. Paano ba natin gawin yan? Of course, isa-isahin natin yan mula doon sa complainant or doon sa nag-report. And second, doon sa mga witnesses doon tayo makakuha ng information. At isa na rin dito yung CCTV footage makakuha rin tayo dyan ng yung source ng information. Tapos yun interrogation at yung complete and final report natin. Ayun. Okay, so yung tanong dito mga kalods, how to write an investigation report. Okay, so number 1, provide general information on the subject of investigation. Okay, so ang ibig sabihin mga kalods manghalap ng pangkalahatang impormasyon o ebidensya sa paksa or subject ng iyong pag-iimbestiga. So dito na yung papapasok mga lods yung 6 element which is the 5 W's and 1 H. Yung 1 yung what, yung number 2 is when, number 3 is where, number 4 is who, number 5 is why, and number 6 is how. Okay, so pag nakuha mo na yung 6 element mga lods, yung huli mo ng tanong dyan para mas madagdagan pa yung information na makuha mo is puro na why why, bakit, ganyan, puro na why, basta why. Ayun. Okay, so number 2 mga lods specify the type of case and record the complaint summary. Okay, so dito ibig sabihin tukuyin ang uri ng kaso. Ibig sabihin sample dito is anong kaso ba yan? Theft, robbery, missing personal staff,
Okay, so itala ang buod or summary ng reklamo based doon sa information or incident report na ginawa mo nung una or nung umpisa ng incident. Ayun. So number 3 mga lods, document physical evidence and investigative interviews. Okay, so dito no, ibig sabihin, idokumento ang physical na ebidensya at mga interview sa pag-iimbestiga. Or i-preserve mo yung mga evidence like items or gamit sa na-involved na incident, no? Or photos or larawan or kung pwede video, no? Para mas sapat yung ebidensya mo. Or yung pina-fill up mo din na statement letter. So dapat magpa-fill up din tayo ng statement letter. Kasi kasama din yun sa evidence. Ayun. Okay, number 4. Identify the disposition of the investigation and reach a conclusion. Okay. So dito mga lods, ang ibig sabihin nito, isalaysay mo ang nakuhang konklusyon batay sa mga katotohanan at mga supporting evidence. Sa pagtatapos din ng report mga lods, no, dapat ipahiwatig natin doon sa report bilang isang investigator kung ang bagay ba or allegation ay napatunayan or hindi ba napatunayan or hindi tiyak. Ayun. Okay, so ito na mga lods, no, yung complete and final investigation report sample natin, no. So ito 'yan. Okay, so mga lods, isa-isahin lang natin, no, para mas maintindihan natin ang maayos. Okay. So nakikita nyo dito mga lods sa pinakataas, may nakalagay, no, na confidential. Tapos naka-red color siya, no. It means para visible siya mga lods, no. Suspicious kumbaga na ang report na ito is confidential at hindi pwede na dapat hindi dinidisclose sa kahit kanino, no. And next dito mga lods is itong headings natin, no. So yung pinakataas, ito yung client natin. Ayun, yung Chad Informative Company. Then next is yung sa headings natin is yung agency natin, no, or yung organization natin. Then third is yung address. Ayun. Then dito sa left side mga lods, ito yung logo natin, no, ng organization natin. So depende sa inyo kung saan nyo gusto ilagay, dito sa left side or right side. Ayan, so sa akin dito ko nilagay, no, sa left kasi ito yung preferred ko sa left side. Ayan. And then mga lods, pag okay na yan, makita natin dito, no, next yung date. Ayan, so yung date, no, kung kailan natin ginawa yung report. And of course, naka-address siya, no, naka-pour. Lagi natin tandaan na kapag mas mataas sa atin yung posisyon ng papadala natin ng report, dapat naka-pour, no, para doon pala makita yung respect natin. Of course, kung kalibi lang natin yung papadala natin ng report, naka-2 lang siya, pero mas mataas is dapat naka-pour. Tapos naka-throw siya mga lods, no, dito para step by step, walang bypass, no, sa facilities manager. So ito yung nag-handle ng security, kaya i-throw natin dapat sa kanya. Ayan din yung subject natin mga lods. So dito sa subject natin, investigation report. Ayan. Tapos kasi hindi pa natin napatunayan, so ALIDS. Ayan, no, ALIDS, ibig sabihin ng ALIDS is di umano. Ayan, di umano. So yung subject is lost pizza. So di umano nawawala yung pizza. Ayan. Ayun, so kapag sigurado na kayo mga lods at napatunayan nyo kung sino yung kumuha, tanggalin nyo na itong ALIDS. Wala na, kumbaga lost pizza na lang kasi napatunayan. Pero pag hindi pa napatunayan sa report, sa investigation, lagyan natin ng ALIDS. Ayun. Okay, so proceed tayo mga lods, no, sa authority. So dito sa authority, marami kasing nalilito dito, no. Maraming marunong gumawa ng report pero nalilito lang kung ano ba yung ibig sabihin ng mga part na to. So ipaliwanag lang natin, no, yung authority. Ibig sabihin, the power of right to give orders, make decision and enforce obedience. Okay, so ibig sabihin mga lods, yung authority, may kapangyarihan ka na o karapatang magbigay ng mga utos, gumawa ng mga desisyon at ipatupad ang pagsunod. Kumbaga mga lods, inauthorize ka na dito, no, na mag-conduct ng investigation ng client. Ito rin yun ang ibig sabihin ng authority. Ikaw ito bilang isang investigator. So itong authority na to, ikaw to yung nag-i-investigate. Kumbaga authorized ka na mag-investigate.
Okay, so dito naman mga lods, no, sa objectives. Ano ba ibig sabihin ng objectives? Ito yun, no? A thing, aim, at or suit, a goal. So ito yung isang bagay na naglalayon o hinahangad ang isang layunin. Kumbaga, dito sa investigation mo, ano ba yung objectives mo? Ano ba yung layunin mo? Kung bakit ka nag-iimbestiga? Of course, yung layunin natin dito, no, para malaman ang totoong nangyari, para malaman ang kadahilanan ng pangyayari or yung katotohanan, kung sino ang mga involved person, at kung yung para malaman din natin kung may pruweba ba, at yung mga ginawa niyong aksyon dito sa objectives. Ayan, yung pwede nyong at yung pwede nyong i-recommenda para hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. So ito yung ibig sabihin mga lods, no, ng objectives. Okay, so ito namang reference. Ano ba ibig sabihin ng reference, kung bakit ito yung nakakalagay dito? So meaning, reference is the use of source of information in order to ascertain something. Okay, so ibig sabihin, ang paggamit ng isang mapagkukunang impormasyon upang matiyak ang isang bagay. Kung saan ka nagbabase mga lods, no, na makakuha ng mga sapat na ebidensya. Isa dito, kung halimbawa dito sa email, no, o report ng complainant. Then statement ng nakausap mo ng mga witness. Then yung information report na ginawa mo or ng kasamahan mo na security. Then of course, isa pang reference dito na pagbabasihan mo is yung interrogation mo sa suspected person. At isa pa yung record din, no, ng CCTV footage. So makakuha ka rin dyan ng reference kung saan ka magbabase. Ayan, so next mga lods, summary of facts. Okay, so ano ba ibig sabihin ng summary of facts? Okay, a written statement of facts outlining the action taken by the department on a case which has been appealed. Okay, so ibig sabihin, ito yung isang nakasulat na pahayag ng mga katotohanan na nagbabalangkas sa mga pagkilos na ginawa ng kagawaran sa isang kaso na naapila. Kumbaga, ito yung information report or incident report na ginawa mo ng investigation process. Ito yung summary of facts. Yan ang ibig sabihin mga lods, no? Ayan. So next, yung ano ba ibig sabihin nitong discussion? Ayan. So discussion means a conversation or debate about a specific topic. Kumbaga, ito yung isang pag-uusap, no, o debate tungkol sa isang tukoy na paksa. Kumbaga, ito yung mga nakausap mo kung saan nagbibigay ng sapat na pruweba or informasyon na nagpapatutuo na doon sa ginawa mong investigasyon. At of course, yung nakuha mo na salaysay is ilalagay mo din dito yung mga sapat na detalye dito sa discussion mga lods, no? Ayun. Ayun, so next natin mga lods, itong conclusion. So conclusion, ano ba ibig sabihin ng conclusion, kung bakit ito yung nakalagay na natin dito, no, na data. Ayun, so conclusion, a judgment or a decision reached by reasoning. Kumbaga, isang paghatol o desisyon na naabot sa pangangatwiran. Ayun, so mga lods, ito na yung final, no, final result ng investigasyon mo. Kumbaga, ilagay mo na dito kung ano yung mga napatunayan mo or yung mga ebidensya na totoo. Kumbaga, ang report kung sino ang totoong responsable sa nangyari. Or ilalagay mo din dito kung napatunayan ba or hindi ba napatunayan yung report, or hindi ba tiyak or walang sapat na pruweba. So dito mo rin ilalagay mga lods, no, sa conclusion. Dito sa sample natin, may sapat tayo ng pruweba dito kasi may video. Kaya ayan, nag-conduct tayo dito ng investigation or interrogation doon sa suspected person natin. Na-invite natin to sa security office. Ayan. At admitted siya dito, kaya tinanggal natin yung kung babalikan natin dito sa taas, tanggalin na natin tong alids ito kasi napatunayan natin, kasi admitted mismo yung suspect natin, no, na siya nga yung kumuha, pero unintentional naman, kumbaga unintentional. Kaya
sila na bahala, no? Basta forward natin tong report, sila na bahala. Then mga lods, ito sa recommendation naman. Ayan. So dito sa recommendation, alam niyo naman na to, no? Alam na to ng lahat. Pero bigyan pa rin natin ng kahulugan. Okay, so recommendation is meaning a thing or course of action suggested as suitable or appropriate. Okay, so ito yung isang bagay, no, ng pagkilos na iminumungkahi bilang angkop o naangkop. So dito, ito na yung pwede natin i-recommend mga lods, no, sa mga client natin based dito sa nangyaring incident na kinonduct natin ng investigation. Then para hindi na maulit or para maiwasan na mangyari ulit ang mga ganitong insidente. Ayun. So ayun mga lods, no, ito yung complete and final na investigation report natin. Dito pala sa mga baba mga lods, sa pinakababa itong for your perusal. Sa mga doubt pala kung ano ibig sabihin ng for your perusal, ibig sabihin nito mga kalods, no, binigay mo na sa kanila ang resulta ng investigasyon mo, yung kompleto para sa pagsusuri nila, no, ng client or nung facilities manager natin kung sino yung pinurwardan mo ng report. Then sila na mismo ang magpapasya base doon sa ginawa mong investigation. Ayun. So dito mga lods, huwag nating kalimutan mga lods, no, prepared by din yung pangalan natin. Ito palitan ko lang ng ISO, no, kasi ako yung nag-conduct ng investigation. Ayan. Kumbaga sample lang naman yan. Ayan, so huwag kalimutan yung prepared by, tapos pangalan natin dyan din yung pirma natin. Ayan. So ayan na mga kaludi, no, ito na yung final and complete investigation report na pwede natin i-submit sa mga client natin, no. And I hope na meron kayong natutunan sa sample video natin ngayon na pwede ninyong magamit in your near future investigation report. Okay mga lods, so kung gusto nyo pala makita yung sample ng video na to mga lods, i-check nyo lang, no, sa description box. Ilalagay ko rin siya doon sa description box. So i-scroll down nyo lang yung video, makikita nyo doon sa description. Ito yung sample ng investigation report natin. Ito yung kompleto, pero wala tong mga picture mga lods, kasi dito nalalagay sa description sa channel natin. Pero itong lahat ng nakasulat dito, ilalagay ito doon. Malalagay ito. Ayan. Okay, so at kung meron pala kayong mga suggestion or clarification mga lods, please comment down below, no, at sasagutin natin yan. At kung sa tingin nyo is nakatulong tong video na ito sa inyo, mga lods, huwag po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe, no, sa ating YouTube channel. Okay, mga lods. So that's all for today's video, no. God bless mga lods. See you in my next video.